tugtugin na raw ang dating mano-manong pagtatala ng mareklamo o sumbong sa mga presinto. Ang blotter kasi ginawa na rin high-tech at balak din daw itong i-link sa e-warrant at e-subpoena. Live mula sa Quezon City, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Pia, sa ating mga reporter, napakahalaga sa crime reporting yung pagbabasa ng blatter sa mga presinto. Yun po yung mga napakalalaking notebook o yung mga logbook kung saan isinusulat yung detalye ng mga krimen at doon tayo nakakakuha ng ating mga storya. Pia, mas tama at mas makabuluhang crime incidents reporting ang ipinapangako ng PNP ngayon sa kanilang CIRS o Crime Incidents Reporting System na ipapakalat na raw sa mga presinto simula sa Hunyo. Kung kayo may karanasan na magpunta sa presinto at magsumbong, malamang pamilyar kayo sa malaking librong ito na kung tawagin ay blatter. Tila isang higanting notebook, dito isinusulat ng desk officer o demesa ang detalye ng isinusumbong na krimen. Pero ang dating mano-manong crime incidents reporting gamit ang blatter, magiging high-tech na rin. Ito ang Crime Incidents Reporting System na ipinapatupad na ng PNP at unti-unti nang dadalhin sa mga presinto. Dito automated ang pag-record ng insidente. Magsisimula sa paglalagay ng blotter number, mga petsa, mga pangalan na nagre-reklamo at inirereklamo at ang salaysay sa nangyaring krimen. Ang impormasyong ito masisave sa isang database na nasisilip ng headquarters at mamomonitor ng pamunuan ng pulisya ang nangyayari sa mga presinto. 21 presinto ng Quezon City Police District ang unang gagamit nito. Yung truthfulness dun sa pag-report ng ating mga crime para malaman natin kung ano talaga yung magiging intervention na hindi tinatago yung crime. So dito, diretso na kagad to. Hindi mo na pwedeng burahin to. Sa ilalim ng pamumuno ni DILG Secretary Mar Rojas, binigyang din niyang makatotohanan ng recording ng mga krimen sa buong bansa. Pero ang impormasyong ito hindi lamang sa recording kundi maging sa pagresolba ng mga krimen at hanggang sa paglilitis sa mga suspect. Kalaunan balak itong i-link sa electronic o e-warrant para sa mas madaling koordinasyon naman at gayon din sa e-subpoena na solusyon naman daw sa mga hindi nare-resolbang krimen dahil hindi sumisipot ang mga nagdedemanda. Itong CIRS, one of the e-system ng PNP na nandito lahat yung database ng na-report na criminal. Tapos pagka na-issuean to ng warrant, meron naman tayo yung e-warrant na tinatawag. So yung e-warrant na to, pagka clinic mo itong pangalan, itong CIRS naman baka magli-link na rin ito dun sa database kung sino yung nako-complaint ng araw na yun. Ang CIRS balak gamitin sa Metro Manila at sa buong bansa. Naabutan namin ng babaeng ito na tumanggi magpakilala na nagre-reklamo para sa kasong estafa sa QCPD Station 10. Ang computerized crime recording, malaking tulong daw sa kanya lalo pat sa kanyang negosyo. Maraming mga pagkakataong maaari siyang paulit-ulit na mabiktima. Mas mapapabilis, mas mapapadali, and mas magiging accurate. Kasi tatandaan lang doon yung entry number lang, tapos enter lang sa computer, lalabas na agad. Hindi katulad ng ganito lang, hanapin mo, pupunta ka pa ng ataol nito para buksan ulit. Pia, para sa ating mga kababayan na pupunta sa mga presinto ngayon, baka humagulat kayo at makita ninyo na mano-mano pa rin yung ginagawang recording ng mga polis. Hindi pa ho kasi in full blast, ika nga, yung kanilang paggamit ng CIRS. Yung mga computers daw ay naririyan na pero kailangan pa raw ipabid out yung kanila namang internet connection na gagamitin para ma-link yung kanilang mga systems. Kaya sa Hunyo pa raw yan, formal na ilulunsad ng Philippine National Police. Pia. Pero Ivan, kapag fully operational na itong computerized system, pwede rin bang ma-access ng publiko yung database at yung mga records? At halimbawa tayo, mga reporter, pagpunta natin dyan, hindi naman ipagkakait sa atin yung laman ng kanilang computerized system. Pwede tayo makigamit ng computer? Naitanong din natin yan, Pia, no? Yung access information na yan ay pwedeng makuha sa police station pa rin mismo o sa anumang office ng PNP. Pero kung i-access natin yan halimbawa sa ating mga computers, hindi raw pwede yan kasi kailangan nilang i-protect yung integrity ng information na nakasaad dun sa blatter dahil once na na-input na raw yan ay hindi na pwedeng i-revise for obvious reasons dahil baka paggagamitin yan bilang halimbawa reference o ebidensya sa isang krimen na lilitisin na para manatiling nandun yung accurate information when the crime was committed and reported. Pia. Maraming salamat, Ivan Mayrina.